halos mahigit kalahati. Sa mga kalalakihan, wala din. Halos, huwag nating hayaan, mga kapatid, na mamatay ang ating pong fire sa paglilingkod sa Diyos. At ngayong umaga, mga kapatid, I am very excited to share to you the message of our Lord sa ating pong kalagitnaan. Now, if you have your Bible, please open with me the book of Ephesians, mga kapatid. Ephesians, sa aklat ng Efeso, Kapitulo 5, versikulo 15 hanggang sa 17. Ito po ang sabi. Mag-ingat nga kayong lubos kung paano kayo lumalakad. Huwag gaya ng mga mangmang, kundi gaya ng mga marurunong. Okay. Mister, paano nga ako? Next. Slide natin, please. Next. Okay? Na inyong samantalahin ang panahon sapagkat ang mga araw ay masasama. Kaya huwag kayong maging mga mangmang, kundi unawain ninyo kung ano ang kalooban ng Panginoon. Sa English, see then that ye walk circumspectly, not as fools, but as wise, redeeming the time, because the days are evil. Wherefore be ye not unwise, but understanding the will of the Lord is. Mga kapatid, huwag na tayong maging mangmang, kundi maging mga pantas, mga kapatid, sa atin pong pamumuhay. So, salamat sa Panginoon. Nais kong magturo, mangaral sa umagang ito, tingin ang inyong pakinig. Redeeming the time, living with purpose, ang kanyang subtitle, mga kapatid. Samantalahin ninyo ang panahon. Let us pray, mga kapatid. O Diyos, kami ay nagpapasalamat sa panahong iyong ibinigay sa amin. Kami ay sumasamo, lumalapit sa iyo ng may pagpapakumbaba. Nalalaman namin, Panginoon, na kung ikaw ay wala sa amin, tunay nga na wala kaming magagawa. Salamat sa umagang ito sa pagkakataon na ibinigay niyo po sa amin upang patuloy kang papurihan, pasalamatan, at sambahin, sundin sa amin pong mga buhay. Wala kaming magagawa, Ama, kung kami ay hiwalay sa iyo. Ikaw ang pag-asa namin, Panginoon. Ikaw ang daan ng katotohanan at ang buhay, Lord. Batid namin na walang makakapasok sa kaharian kung iyo ay wala sa amin. Kaya, Diyos, salamat sa pagkakataong ito. Paalalahanan mo kami at kausapin mo kami sa umagang ito, O Diyos, ang amin pong mga puso na may mga pangangailangan. Ang amin pong espiritu na may kailangang ayusin, Panginoon. Baguhin mo kami, O God, aming pag-iisip, aming pong mga puso. Ikaw patuloy ang siyang mapapurihan sa amin pong mga buhay. Sambahin ka at purihin, O Diyos, sa umagang ito. Salamat po. Nawa ang bawat isang makapakinig ng mensahe ito ay may timo sa kanilang puso, O Diyos. At kanila, O God, amin itong maisapamuhay nitong mga huling panahon, O Diyos. Habang kami naghihintay sa iyong pagbabalik, palakasin mo kami, Panginoon. Hallelujah, hallelujah. Purihin ka sa amin pong mga kasama. Ikaw patuloy humipo sa kanila, O Diyos.
At ang church na ito, let your will be done, O Lord. Saan mo man kami, ano man ang gawin mo sa amin, Panginoon, ikaw ang masunod sa amin pong mga buhay. Thank you, Lord Jesus. We give you all the honor. In Jesus' name I pray. Amen. Palakpakan natin ang ating pong Panginoon. Hallelujah. Yung palakpak, parang mahina yung palakpak natin, mga kapatid. Hallelujah. May be seated in the presence of the Lord. So, isang mapagpalang araw sa bawat isa sa inyo. Umuulan na naman, mga kapatid. Now, alam ko na ang ating pong lugar ay may mga kailangang ayusin, no? May mga kailangang baguhin. And I know na tayo ay affected din kahit sasabihin natin ang bagyo ay nasa ibang lugar lang, mas malala. Diba? Tingnan mo ang Metro Manila, mga kapatid, ay talagang sobra-sobra ang kanilang sinasapit, mga kapatid, o sinapit. Baha at hindi ba lulubog, mga kapatid. Salamat na lang sa Lord, wala tayo doon. Okay? So, mayroon tayong still, mayroon tayong reason para magpuri at magpasalamat sa Panginoon. Hindi tayo nawawala ng yung sa Bisaya ba, paglaong. No? Pag-asa, mga kapatid. Now, redeeming the time, living with purpose. Napakahalaga nitong usapin na ito, mga kapatid, because we are living in the last days, mga kapatid. But before I preach, let me begin to ask a serious question. What are you doing with your time? Ano ang ginagawa mo sa iyong oras? Mga kapatid. Because how you spend your time is how you spend your life. Amen. 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 Napaka-importante na alam natin o ano yung ginagawa natin, mga kapatid, sa oras na meron po tayo. Now, all of us have 24 hours a day, mga kapatid. And our Creator gave us a specific time, mga kapatid, a specific amount of time to do what we ought to do in this life. Now, ang Apostol Pablo, mga kapatid, si Apostol Pablo, bilang inspired by the Holy Spirit, siya po ay nagsabing, redeem the time. Samantalahin mo ang oras mo. Ano yung ibig sabihin? Hindi niya sinabing, redeem the most of your money, or redeem the most of your job, or your relationship. Ang kanya sinabi, mga kapatid, ay redeem the time. Atin pong samantalahin ang oras po na mayroon po tayo, mga kapatid. Hello. Hello. He says, redeem the time for the days are evil. So why he say this, mga kapatid? Because Apostle Paul knows, he knows that the most important or the most precious non-renewable resources or resource na magkakaroon po tayo is our time. Ulitin ko, the most precious non-renewable resource na magkakaroon po tayo is our time.
It's not your money. It's not your relationship, but our time. Because once the time is gone, wala na yan. Hindi mo na maibabalik. Kaya nga mayroon tayong kasabihan, nasa huli ang pagsisisi. Next. Now, Paul begins to encourage us to redeem time. He called us to walk wisely. Mga kapatid. Sabi niya, see then that you walk circumspectly, not as fools, but as wise. Mga kapatid. Now, gusto kong sabihin mga kapatid, bilang mga anak ng Diyos, kailangan alamin natin, examine natin on how we walk in this life. Yung circumspectly, it means carefully, accurately, mga kapatid, or intentionally, mga kapatid. Yan ang mga matatalino. So many people, maraming mga tao ngayon, mga kapatid, they are sleepwalking sa buhay. Living without purpose. Para bang ang kanilang buhay ay naka-autopilot. Without intention. Kung saan-saan mapunta, saan-saan anurin ng tubig, saan-saan anurin ng baha, nandoon sila. Wala silang buhon, wala silang direksyon sa buhay, mga kapatid. They drift from day to day, wasting on the things na walang eternal value. Prioritizing the things that are in this world, mga things na itong mga bagay na ito ang siyang pumapalit sa mga eternal na mga bagay na nais ng Panginoon. The Bible says, the fool says in his heart, there is no God. Ano ibig sabihin? Itong mga atheists daw, they are the fool. Because they says in their heart, there is no God, mga kapatid. But there is God. Mayroong Diyos. They are living without considering God's will in their life. At tinatawag po yung foolishness, mga kapatid. To live without God or considering with the will of the Father is foolishness. So kung yung mga taong ito namumuhay, drifting from day to another day without purpose, without intentionality, mga kapatid, or without carefully, accurately living for God, they are called foolish. Right. The fool, mga kapatid. But the wise man, ang taong matalino, he walks with purpose. Ulitin ko, ang taong pantas at matalino, they walk with purpose and they are continually asking God kung ano ang kalooban ng Panginoon at ano ang nais igawin ng Diyos sa kanyang buhay sa araw-araw, mga kapatid. Ibig sabihin, we need to ask ourselves daily, am I living intentionally or aimlessly? Hello? Nabubuhay ba ako ng intentional ang aking pamumuhay or walang tinutumbok? Amen. O walang direksyon ang aking ginagawa. The fool focuses on things that are temporary. But the wise people, wise person, they focuses on the eternal things, mga kapatid. On the things that has eternal values. Tanungin mo ang sarili mo, nabubuhay ka ba ng may direksyon? May intensyon? Or we are wasting our time on the things na walang kabuluhan, on the things na walang kinalaman sa ating eternal life, walang kinalaman sa kalooban ng Panginoon. Or wini-waste natin ang ating time nang gusto lang natin masatisfy ang ating laman,
or gusto nating gawin ang kalooban ng Panginoon. The Bible says, redeem the time. Don't waste it. Now, Christian living is not aimless. It's purposeful. We don't need to drift, walk with divine direction. Hindi tayo pwede tumalikod dahil mayroon tayong divine direction. We have divine assignment from God. At bilang mga Kristiyano, kailangan malaman natin ito at gawin natin that we have to live our life purposeful. Hindi pwedeng wala kang hinihit. Okay? If you aim nothing, you will hit nothing. Okay? Maraming mga taong ganyan ngayon. Jack of all trades and master of none. Gusto ang daming mga plano, ang daming gawa, pero walang ni isa na na-accomplish. Walang ni isa na nangyari. Because, anong dahilan? They live their life aimlessly, mga kapatid. Now, to redeem means, hallelujah, having a wisdom. Amen. To redeem means to buy back or make the most of, mga kapatid. Yan yung sinasabi. Ito yung mga wise. Tingnan nila. Wisdom is applying God's truth to life. Ang foolishness, they ignore the truth, live for the moment, and waste opportunity. Hello? Parang tahimik tayo ngayon, mga kapatid. Amen? Sa kaliwa, magingay. Sa kanan, magingay. Amen. Hallelujah. Amen. Ang mga wise people, they continually seeking the truth, the Word of God, so that they may apply it at alam nila kapag in-apply nila ang salita ng Diyos, there is a significant change, significant value na kanilang makukuha, na kanilang matatamasa when they apply the Word of God. And that's the wise people. But the foolish people, the fools, ignore the truth. They ignore the Word of God. Wala silang pakialam sa salita ng Diyos. They live for the moment. Ang kanilang priority, yung mga temporal things. Temporary. Lagi na lang gusto nila ng temporary things. Gusto nilang sumaya sila temporarily. Gusto nilang mag-ibang temporary. Lahat gusto gawin nila. Wala silang investment. Wala silang pakialam sa mga bagay na eternal, mga kapatid. And they waste opportunity. Alam mo, marami sana ng opportunity na makapag-serve ka na kay Lord. Amen. Ng maayos. Kaya lang they waste. If you waste the opportunity, mga kapatid, hallelujah, wala pong mangyayari sa buhay natin, mga kapatid. Redeeming the time means don't waste it, mga kapatid. Walking in the light of God's Word. Tingnan mo, sabi ng Biblia, your Word is the lamp unto my feet and the light unto my path. Ang mga wise people, they continually keep the Word of God sa kanilang puso. Kasi nga, nalalaman nila na ito ang ilawan sa kanilang mga landas. Liwanag sa kanilang mga landas. Ilawan sa kanilang mga dadaanan, mga kapatid. Wisdom comes from knowing and obeying God's Word. So, matatawag lang pala na wise ang tao when they obey God. Amen. Hello? Yes. Wala akong kausap, mga kapatid. Marami kasing Christian ang nagpapanggap na sila ay totoo Christian. Pero hindi mo makita, mga kapatid, yung fruit ng Word of God sa kanilang buhay. Because they only claim, but they do not have substance, mga kapatid, sa kanilang pong mga buhay. So gusto ng Diyos na i-redeem natin, samantalahin natin yung oras na nalalabi sa huling mga panahon, mga kapatid. Hindi natin sayangin. At yun yung oras, mga kapatid, binabayaran tayo
sa oras natin. Amen. Yan yung the most precious resource na meron ka, mga kapatid. Alam mo, kapag ka-inhire ka sa company, hindi ka inhire, hindi lang para sa skills. Number one dyan yung oras mo. Amen. Kaya nga may per hour ka eh. Amen. Madalas, puro per hour, mga kapatid. Now, redeeming time, because the days are evil. What does redeem means? It's from the Greek word exagorazo. Means to buy back or rescue from loss. It implies urgency and intentionality and a cost. So sa mga anak ng Diyos na sinabihan, you have to redeem your time. You have to buy back, mga kapatid, the time na mayroon ka. To rescue and implies urgency. Kailangan. Urgent. Hindi tayo pwedeng magpa-bonding banding. Hindi tayo pwedeng pakwela-kwela lang, mga kapatid. Pa-chill-chill lang sa atin pong panahon. Kailangan magsumikap tayo. Na yung oras na lalabi, mga kapatid, habang tayo ay naghihintay sa pagbabalik ng ating pong Panginoon, mga kapatid, sinasamantala natin ang lahat at ginagawa natin the most of anything that will glorify God, mga kapatid. Ginagawa natin, ginagampanan natin ang ating pong mga tungkulin sa ating pong paglilingkod sa Panginoon. Amen. So, means, to buy back, ibig sabihin pala nito, Pastor, pwedeng mawala. It can be lost, mga kapatid. Time can be stolen. Or it can be wasted, mga kapatid. And let's be honest, marami sa atin ang nagsasayang ng oras. Hindi lang ng oras, nagsasayang ng araw, ng linggo, ng buwan, ng taon, mga kapatid. O paano nasasayang? Through procrastination. We wasted our time, our days, years, in sin, procrastination, fear, and distraction. Yan ang gusto ng kaaway, mga kapatid. He wants to steal your time by giving you procrastination, pagkakasala, distraction, at pagkatakot. Kaya hindi natin magawa-gawa yung dapat natin gawin, mga kapatid. Dahil ang kaaway gumagawa ng paraan para ma-distract ka na gawin yung kalooban ng Panginoon. Kita mo, halimbawa, kagabi lang. May simba ngayon eh. Diba? Pagka hindi ka nakapag-ingat, talagang wala kang laban. Kasi ang maliban ng kaaway, kalaban mo, ang pinakamatindi yung sarili mo, mga kapatid. Diba? Ang dami nating oras. How many hours we spend on social media? Ilang araw, mga kapatid, na lagi natin pinapanood yung mga entertainment. Or ilang taon na yung galit mo nandiyan pa rin sa puso mo hanggang ngayon. Ilang taon na yung bitterness hindi pa rin mawala-wala sa buhay natin, mga kapatid. Yan ang gustong gawin ng kaaway. He wants to spend your time. He wanted you to spend your time in pain, in sin, in procrastination, in fear, and distraction. Upang hindi ka maging fruitful. Upang ikaw ay mapahamak. Upang hindi mo makuha yung eternal values, eternal things, mga kapatid, na gusto ng Panginoon ibigay sa iyo. But Paul gives us the reason why we have to redeem time. Why? Because he says, because the days are evil. Time is a gift and a test. You have to know that.
Ang oras na meron ka, hindi yan sa'yo. Ha? Parang wala akong kausap. Amen. Pastor, bata pa naman ako. Remember that it is not yours, mga kapatid. It's a gift, mga kapatid. And once you have given the gift, means it's a test. It's a test of time. Tinitingnan ng Diyos sa pamamagitan ng oras paano ka gagawa at paano mo susundin ang kanyang mga palatuntunan. Paano mo i-spend ang iyong buhay, mga kapatid. Alam natin yan, meron tayong pare-pareha. Magtaka ako kung, Pastor, ako 22 hours lang. Diba? Lahat tayo 24 hours. Now, what matters is how we use life. Kaya marami ang nagsasucceed, marami ang nag-failure, naging failure. Nag-fail. Why? Because hindi dahil unfair ang Diyos sa kanila. Hindi dahil sila binigyan na ng konting oras or konting opportunity. No. Pare-pareho tayo. Ang Diyos ay hindi nagtatangi ng tao. Lahat tayo binigyan ng Diyos ng pantay-pantay na opportunity, ng pantay na oras, mga kapatid. But what matters at ano ang pagkakaiba is how we use the time that was given to us by God. Yung iba pabanjing-banjing lang pa-chill-chill yung mga kapatid. Hallelujah! Now, we are not living in the neutral times, mga kapatid. Tayo po ay namumuhay sa panahon na punong-puno ng kadiliman. We are living now in the days filled with darkness. Deception and distraction, mga kapatid. Diba, distracted? Kahit na nga nasa church pa distracted pa rin Diba? Ang mga foolish, ganito yan. Pupunta sila sa simbahan, pero ang kanilang puso ay nasa labas. Pupunta sila sa simbahan, pero ang isipan nila, wala sa simbahan. Pero ang mga taong totoo, ang kanilang buhay, ang kanilang puso sa Panginoon, kapag pumunta sila sa bahay-sambahan, 100% ang kanilang puso nasasamba sa atin pong Panginoon. Every moment we waste is a moment the enemy uses to advance his agenda. Every time you waste it, every time wasted, or moment that is wasted, ito yung ginagamit ng kaaway para i-advance. Kaya nga talagang i-distract ka niya. Kasi nga kapag tumalima ka sa Diyos, sumunod ka sa Panginoon, you are a threat in the kingdom of darkness. Yes. You are a threat to Satan, to the devil, mga kapatid. That's why, hindi ka niya kayang puksain, hindi ka niya kayang patayin. Ang gagawin niya, i-distract ka niya. Yung time mo. Kaya most of our time, saan natin in-spend? Most of our time, di ba? Magtataka lang, lumipas na ang araw. Lumubog na ang buwan. Di ba? Lumubog ng araw. Pasikat na naman. Ano nangyari? Walang nangyari. Sino ang talo? Talo tayo, mga. Amen. Huwag natin hayaan ang Diablo, mga kapatid, i-advance ang kanyang agenda. We need to redeem our time. Time is not renewable, mga kapatid. Once it's gone, it's gone. Sayang, mga kapatid. Ang pera, pwede pa may babalik pa Ang relasyon, may babalik pa. Ang trabaho, makakahanap ka muli. Amen. Pero ang oras na nasayang mo, hindi mo na maibabalik. That's why pahalagahan natin ang oras natin, mga kapatid. Next. Why redeem the time? Because the days are evil. Ang kasalanan. Sin is rampant nowadays, mga kapatid. Ang kultura natin is hostile to the truth. Tingnan mo, sa ngayon, yung dating mabuti, masama na ngayon. Yung masama, normal na ngayon. Diba?
Kapag ang tao gumawa ng mabuti, parang very strange, mga kapatid. Pero kapag ka masama ang ginagawa, wala nang dating. Kasi naging culture na sa ating pong kapanahunan. That's why sabi ni Paul, redeem the time for the days are evil. Evil days call for discerning and decisive living. We have to be vigilant nowadays, mga kapatid. Yes. Bilang mga anak ng Diyos. We have to be decisive sa ating pong paglilingkod, sa ating pong buhay, sa ating physical, sa ating pong spiritual. We have to be decisive, mga kapatid. Hindi tayo pwedeng umalis sa kalooban ng Diyos. Hindi tayo pwedeng magdesisyon na umalis at lumakad sa ating pong pansariling kagustuhan, mga kapatid. We must live on our mission, mga kapatid. Kaya sabi ni Pablo, be ye wise. Huwag kayong mabuhay na kagaya ng iba. Because if you miss time, you miss your destiny. Kailangan pakaingatan natin ito. Kailangan atin pong maranasan yung kalooban ng Panginoon, yung kagustuhan ng Panginoon. Because every opportunity you lost today may never return. Mga kapatid. Sa mga mahilig mag-procrastinate, mga kapatid. Tandaan natin, ito po ay magnanakaw. Sabihin natin, magnanakaw. Magnanakaw. Diba? Yung procrastination is a thief of God-given potential. Hindi natin nagagawa yung potential natin because we procrastinate too much. Mamaya na. Diba? Alas 8, alas 9 ang start. Mamaya na. May gawain. Mamaya na. Magbabasa tayo ng Word of God. Mamaya na. Amen. We cannot redeem the time without direction, mga kapatid. Without direction, laging may procrastination. That's why we must live our life purposeful, mga kapatid. You have to live your life with intent na mayroon kang direksyon, mayroon kang inihit sa buhay mo, mga kapatid. Hallelujah. Hindi ka lang nakafocus, eto. Diba? At minsan sa atin, majority or sabi natin, hindi naman majority, marami lang, mga kapatid. Busy-busyhan, pero walang pinupuntahan. Di ba? Huwag mo ipagkumpara ang busy sa productive. Maraming busy, pero hindi productive. Pupunta doon, pupunta dito, pero walang nangyari. Amen. Amen. Makikita mo, parang ang busy niya. Pero busy siya kasi sa mga bagay na walang eternal values. Amen. But, that's why, he's going nowhere, mga kapatid. Hallelujah. Kasi pwede, maaari mong lahat, mayroon kang calendar, naggagawa ka ng calendar para ito, ganyan. But still, yung mga schedule mo, wala dyan ang schedule para sa Panginoon. You are still going nowhere, mga kapatid. Busy ka, kaya lang, walang parte doon ang Panginoon. Walang parte doon ang kalooban ng Panginoon, mga kapatid. Wala sa plano ng Panginoon. Kaya sabi ni Pablo, understand what the will of the Lord is, mga kapatid. Hallelujah. We have to understand the will of the Lord. Therefore, sabi niya, do not be unwise. Huwag tayong mga mangmang. Huwag tayong maging kagaya ng mga mangmang. But understand what the will of the Lord. And God has a plan for every one of us. Every wasted time or every wasted opportunity, ginagamit yan ng kaaway, mga kapatid, para i-advance ang kanyang kagustuhan. Now, what is the plan? What is God's will for us, mga kapatid? Ang God's will ng Panginoon, to seek Him first. Amen. Marami ang busy sa kanilang sarili.
Busy sa pamilya, busy sa trabaho, busy sa gustong kumita ng pera, mga kapatid. At kinakalimutan nila ang Panginoong Diyos. Pero yung mga bagay na ito, mga kapatid, paghaharap tayo sa Diyos, lahat yan walang value. Lahat yan, wala mga kapatid, hindi mo pwedeng sabihin na busy kasi ako para sa pamilya ko. No. Ang sabi ng Panginoon, you have to seek Him first in your life, mga kapatid. Hindi pwedeng last ang Diyos sa ating pong mga schedule. Hindi pwedeng wala ang Diyos sa schedule mo. Hindi pwede ang Diyos, pangatlo, pang-apat, pang-lima, pang-anim. Gusto ng Diyos. He must be first in your life. Kaya ang tao, punong-puno ng frustration, depression, lahat ng may syon. Yes, Lord. Diba? Yes. May division, Amen. subtraction, Amen. may multiplication nga, nag-multiply yung problema. Amen. Diba? Frustrated, why? Because mali ang kanilang ginagawa. Huli palagi ang Panginoon. Parang sinasabi, Lord, kapag may sobra akong time, sa'yo na lang. Pagka may sobra akong resources, sa'yo na lang. Pagka may sobra akong pera, sige, tingnan natin. Kaya anong yan eh? Sabi nun, mali. Kulang ka sa pananampalataya. Mga kapatid. Kaya sabi ni Lord, you have to redeem the time. Understand the will of the Lord, mga kapatid. Now, God has a will for every moment. His will is not hidden. Hindi yan tago. Alam na natin kung anong kalooban ng Diyos sa pamamagitan ng salita ng Diyos. It's revealed in His Word. That's why your time or anything, your plan must be aligned o must align with His plan. Ang question ko sa inyo ngayon, yung plano nyo ba, yung oras nyo ba, align ba sa plano ng Diyos? Walang success dyan. Kapag hindi align ang iyong plano, hindi align ang iyong oras sa plano ng Panginoon. Walang success dyan. That's why He said, apart from me, you can do nothing. You have to be connected to Him. You have to be aligned with Him, mga kapatid. Amen? Yan ang will ng Panginoon. Now, will ng Panginoon to love others deeply. To share the gospel, mga kapatid. To use your gifts para sa body of Christ, mga kapatid. Magampanan mo ang iyong paglilingkod, ang iyong tungkulin sa paglilingkod sa Diyos. Ang question dyan is, ginagampanan mo ba ng maayos? Hello? Parang wala akong kausap. Ginagampanan mo ba ng maayos? Maaring ninakaw ng kaaway yung time. O distracted ka ng kaaway, kaya hindi mo nagagampanan ang iyong tungkulin. Amen. And the days are evil. And Jesus is coming very soon. Kapag hindi tayo maingat, kapag hindi tayo tumalimas sa Kanya, mga kapatid, sayang ang panahon, sayang ating pinaghirapan, sayang mga sakripisyo natin noon, sayang mapapawalang kabuluhan lahat, mga kapatid. That's why God is always reminding us to redeem the time, reminding us to follow His will, mga kapatid, obey His words, hallelujah, sa atin pong mga buhay. Hallelujah. Hindi tago ang gusto ng Diyos, mga kapatid. Hindi tago, kundi hayag sa salita ng Panginoon. Kaya lang kapag hindi expose sa salita ng Diyos, mahirapan talaga. Hallelujah. Now, ang wisdom is walking in God's way. You have to walk in God's way. Kapag lumalakad ka araw, may mga plano ka, kasama ba si Lord yan? Hello, trabaho ka, kasama ba si Lord yan? Nag-aaral ka, kasama ba si Lord yan? May love life ka, kasama ba si Lord yan? Ang wisdom ay paglakad sa kalooban ng Diyos. So those who do not walk in the will of God are foolish. Hello? They are foolish. Romans chapter 12, be ye transformed to discern God's perfect will.
Kailangan alam mo kung ano yung perfect will ng Panginoon. And you oblige yourself, you abide yourself in the will of God. Now, true time management is spirit-led living. Okay? So tayo mga Kristiyano, kailangan meron tayong management din. Ako, nagigilty ako minsan dyan. Hello? Sino dito yung natatamaan? Ha? Ha? Hallelujah. Pastor, sila lang. Lahat tayo mga kapatid. Ito ang gustong sabihin ng Panginoon mga kapatid. We have to know the will of God. Ang will ng Diyos hindi yung komplikado mga kapatid. Simple lang. But it must be pursued with intention. Hindi complicated. Lord, let your will. Ano kaya ang will? No. Kasi ganito nangyari minsan. Ang gusto natin, yung will ni Lord, yun yung will natin. Hello? Pilit natin binabaluktot yung will ni Lord para ibagay sa gusto natin. At kapag ka nabaluktot na at nabagay na, ayun na yung will ni Lord. Pero no. You cannot break the law of God. You cannot break the will of God. God's law and God's will and ways will break you. Not the other way around. Kaya kapag sumunod ka sa Diyos, may pangako ang Diyos na buhay. Kapag tumaliwas ka, amen, you are against the will of God, hindi yun parang ang Diyos masasaktan. Hindi yun parang masisira. No! Ikaw at ako ang masisira. Ikaw at ako ang masasaktan kapag wala tayo sa daan ng ating pong Panginoon, mga kapatid. Kaya napakaganda ng ano ni Jesus. Si Jesus is our example, mga kapatid. Perfect. Even though He's God, manifested in the flesh, mga kapatid, He still obey the will of His Father, mga kapatid. Amen. Hindi siya nagmamadali, mga kapatid. Meron siyang time management. Yan, example natin. Si Joseph, si Esther, si Paul. Yan mo. Si Joseph, kahit siya ng bilanggo, mga kapatid, he lived with purpose. Hindi niya alintana, hindi niya masyadong inisip yung kanyang kalagayan, yung kanyang situation, mga kapatid. Hindi siya nagpa-apekto sa kanyang karanasan para mamuhay sa gusto ng Diyos sa buhay niya. Kahit mahirap ang kanyang kalagayan, mga kapatid, alam natin kung ano yung ginawa sa kanya. Pero still, ang kanyang buhay, he lived with purpose. He lived with intention. Hindi siya nagpa-chill-chill lang. Hindi siya parang kung ano-anong pinagagawa niya sa buhay nang walang kinalaman doon sa gusto ng Diyos sa buhay niya. No. Lahat ng kanyang ginagawa, may kinalaman doon sa gustong gawin ng Diyos. Kagaya din dapat sa buhay natin, mga kapatid. Yung mga ginagawa mo, questionan mo palagi ang sarili mo. May kinalaman ba yung ginagawa mo ngayon sa kalooban ng Panginoon? O yung ginagawa mo ba ngayon, yan ba ang magpapalayo sa iyo sa Panginoon? Yan ba yung magpapadestroy ng relationship mo sa Panginoon? O yan ba yung ahadlang kukuha ng time mo sa Panginoon? You have to be wise. Si Esther, hindi siya nagsayang ng oras. Para sa kanya, time is valuable. Kahit hindi siya pwede pumasok doon sa court dahil ayon sa tradisyon, ayon sa batas, papatayin ka. Pero sabi niya, no, I have to do this. At sabi ng Biblia, for such time as this, you are sent. Nandito ka. Hindi ka aksidente na nandyan. Nandito ka sa panahon na yon dahil mayroong gustong gawin ng Diyos sa buhay mo. God is a great plan for you. Si Paul, sabi niya, redeem years of persecution. Si Paul, di ba, kahit pinarusahan, kahit siya ay pinersecute, kahit siya, mga kapatid, pinahirapan,
pero still hindi siya nagsayang ng oras, mga kapatid. Anong ginawa niya? Siya ay namuhay ng may purpose sa buhay niya, mga kapatid. Namuhay siya ng may intent sa kanyang buhay. Mayroon siyang mission, mga kapatid. Si Jesus ginawa ang kanyang mission. Si Paul ginawa ang kanyang mission. Si Joseph ginawa ang kanyang mission, mga kapatid. If these people live with intentionality, mga kapatid, we have to live our life with intentionality. Jesus, even at Jesus, mga kapatid, He was the Son of God. He lived with urgent sa kanyang kapanahunan, mga kapatid. Meron 3.5 years lang siya, mga kapatid. Ikaw, hindi lang 3.5 years, meron ka mamuhay sa mundo nito. Or 33.5. Marami kang panahon. You need to redeem the time, mga kapatid. Paano natin magagawa ito? Listen to this. Number 1, prioritize what matters eternally. Yan dapat ginagawa mo. I-priority mo yung mga bagay na eternal. God, His Word, the work in His kingdom, yan yung i-prioritize mo, mga kapatid. Sabi ng Biblia, seek you first the kingdom of God. Priority mo, mga kapatid. Sa schedule mo, dapat si Lord una. Set God-given goals. Be intentional with your calendar. Sino dito yung nagsusulat sa calendar? Diba? Mayroon akong patawa, mga kapatid. Ito yung medyo may pagkaano doon natin niya. Kailangan, huwag na nga lang, mga kapatid. So, ang goals natin ay intentional. Maging intentional tayo sa buhay nito. I-apply mo ngayon this week. Kailangan maging intentional ka. Sa calendar mo, sa schedule mo, oras mo. Schedule your prayer. Schedule your study and service. Okay? I-schedule mo. Gawin mo. Kaya mo yan, mga kapatid. Hindi yan imposible. Kaya mo yan. Madali lang, mga kapatid, kung talagang tayo ay mamumuhay intentional. Eliminate time waster. Ito mahirap, mga kapatid. Ano yan? Majority, most ng nagpapasayang ng oras natin, social media. Aimless entertainment and distraction. Kaya ang sinasabi, okay lang na manood dyan. Kaya lang, ang pinapanood madalas natin, ano yung pinapadalas natin? For entertainment, di ba? Wala tayong natutunan ng maayos, walang lesson, walang pumapasok sa isip nating bago na natutunan natin sa buhay, mga kapatid. Puro entertainment. So, those things, diba, are the thief of God-given potential in you, mga kapatid. Sabi ng 1 Corinthians, not everything is beneficial. Okay? Sabi niya natin, 1, 2, 3, go! Not everything. Pwede lahat, pero hindi lahat beneficial. Pwede mong gawin lahat kasi may will ka eh. Free ka. Pero hindi yan magbe-benefit sa'yo, mga kapatid. Pwede kang magganito, pero ang question, mag-benefit pa. Pwede kang magganyan, ang question, mayroon bang pakinabang sa'yo? Wala. So why do it? Kung hindi ka naman mag-benefit. The eternal reward of redeemed time, mga kapatid. Yan, nakikita ng Diyos. Bawat bagay na ginagawa mo para sa Kanya, nakikita ng Diyos. Bilang ng Diyos. Saan man yan, sa talent mo, sa gift mo, amen, sa paglilingkod mo, sa resources mo, sa oras mo, bilang ng Panginoon, kapatid. Amen. At siya ay matuwid. Your labor is not in vain in the Lord. Yung time mo na in-invest mo para sa kaharian ng Panginoon. Diba? Sa inyo, sa mga musicians, sa singers, MC. Hindi, pagka binigyan nyo ng time, nag-invest kayo ng time, kita ng Panginoon. Amen. So para sa Panginoon, it will not return void. Mayroong magandang resulta. You will give an account. Tandaan natin.
At the end of the day, gabi na. Diba? At the end of the day, lahat tayo haharap sa Kanya at magbibigay account sa atin pong mga ginawa, mga kapatid. Amen. Paano, Pastor? Paano ko i-redeem ang time ko? Matalanan niyo pa ba? Advice, start your day with God. Prayer, syempre. Scripture. And surrender. Alisin mo yung mga time waster, mga kapatid. Alisin na natin. Amen. I-audit mo, ilista mo yung oras mo. Madalas lang ilista natin yung pera natin eh. Di ba? Sarema? Saan ko na ano? Anong, ito sa bill, ito sa ano, di ba? Upa, ito sa utang, ito sa grocery, ito sa baon. Di ba? Pero ang pinakamahalaga is ang oras. I-audit mo yung time mo, mga kapatid. Saan ko na-spend yung time mo? Anong nangyari? Amen? Kapag nanghihina tayo, ganyan, mga kapatid. Ako, naranasan ko yan. Nanghihina ka, dahil mong iniisip. Parang nagsasayang ka ng oras, mga kapatid. Saan napunta ang oras mo? I-audit mo. Every morning, 4 hours. Diba? Every tanghali, 3 hours. Diba? Yung pinagkakabalahan mo, yung ginagawa mo, is it feeding your spirit? Nag-gain ka ba spiritual or nadidrain ka spiritual? Amen. Are you gaining in your spirit or pagdating sa soul mo, you are drained? That's why we have to redeem our time. Prioritize the eternal things, mga kapatid. Mahalin mo. Yung mga mahal mo sa buhay, no? Yung iba, mas mahal pa yung kanilang mga gamit kaysa pamilya nila. Diba? Prioritize God. Love people more than you love your possessions. Magulang mo, mahalin mo. Iparamdam mo naman sa kanila na mahal mo sila. Diba? Wala naman siguro ditong ipagpapalit ang pamilya kaysa sa gamit, ano? Sa pera. Yung iba, ibebenta yung kanilang mga kamag-anak eh. Para sa pera. Let us prioritize God first. And the people. And obedience to God over our agendas. Pagsunod sa Diyos. Nang higit kay sa agenda mo. Nang higit kay sa business mo. Kailangan pagsunod muna sa Panginoon. Amen? Amen. Prioritize mo yung langit, heaven, over anything. Amen? Sabi pa nung isang pastor, heaven or hype? Maraming hype lang eh. Hyper. Pagdating sa youth camp, pagdating sa, di ba? Pagdating sa pagpupuri, ang taas, pero sa pamumuhay, araw-araw, parang hindi pang heaven ang buhay. Amen. Pagdating sa church, hey! Hallelujah! Praise God! Pero araw-araw, from Monday to Saturday, ang kailang buhay ay parang hindi pang langit. Amen. Hindi mo makita na siya ba'y Kristiyano? Amen. Kung makikita mo, hindi Kristiyano ka pala. Hello? Huwag lang tayo makapokus sa hype ng buhay, no? Makapokus tayo naman sa heaven. That's why, like yung sinasabi sa inyo, kapag ka na-encounter ka ng mga unbeliever, nakita ka ng mga unbeliever, dapat makikita nila si Kristo sa buhay mo. Nakikita kong ito'y lingkod ng Panginoon. Nakikita kong Christian ito. Iba ang buhay niya eh. Iba siya mamuhay. Iba talaga ang aura niya. Bakit? Kristiyano kasi. Si Kristo. They experience the power of God through your life, mga kapatid. Through your living. Hallelujah.
And also, ito, be available for God's interruption. Every moment could be a divine appointment. Si Lord talaga, hindi si Lord gumagamit ng mga taong talentado lang. Na mga taong magaling. Sino yung ginagamit ni Lord? Yung mga taong andyan. Yung mga taong available. Amen. Okay? Do you know that your availability is greater than your ability? O sabihin, matali. Bakit siya na yung ginamit? Bakit si Brother Ruth? Ay, ako, graduate ako college. Ako, may pinag-aralan na. Siya ba? Experience nga namin yan, mga kapatid. Yung mga pastor, papunta kami sa isang gawain. Pagdating namin, siyempre, bago maggawain, muna kami, bumili muna kami sa mga tusok-tusok. Tapos yung nagbibenta doon, mga kapatid, nabili na namin. Sabi na, magalang. Kapatiran, mamaya-maya kung matapos mag-start na yung gawain. Pagtapos ng lecture, magli-lecture na. Sabi namin, yung nagtusok-tusok, yung pala yung lecture sa amin. Yung pala yung lecturer, may mga pastor na parang ayaw magpaturo. Kasi nga, inis nila, ano na ako eh. Hello? Tapos ako ng graduate, ha? Tapos ikaw, magtuturo sa akin? Pero doon pinarealize ni Lord, no. You must be humble. You have to humble yourself before me, mga kapatid. Yung mga tao yan, available. May mga magagaling. Ang question, available ba sila? Amen. Hello? Amen. Kung hindi ka available, si Lord maghahanap ng available para sa kanyang divine appointment. You have to be available for God. Walang excuses. Hello? Walang excuses pagdating sa Panginoon, mga kapatid. Parang wala akong kausap. Walang excuses dapat para sa Panginoon, mga kapatid. Hallelujah. Kaya question nyo yung umaga, mga kapatid. Are you redeeming your time? Or wala lang? Sinasamantala ba yung oras mo na gawin yung kalooban ng Diyos? Or pinapalipas mo lang yung oras mo? Maghapon, social media, entertainment, gawa ng mga walang kakwenta-kwentang bagay. Pagdating ng gabi, walang nangyari, wala kang natutunang bago. Or are you living foolishly or wisely? Are you walking in the will of God? Lumalakad ba tayo, mga kapatid? Life is short, mga kapatid. And time is running out. Every second na nasayang natin, hindi na natin maibabalik yan, mga kapatid. Malapit nang babalik ang Panginoon Diyos. We are now in the last days and we are running out of time. Amen. What are you doing? Anong ginagawa mo? Maraming oras tayo nasayang. Sa halip magawa natin yung kalooban ng Diyos dati nagawa. Patandaan mo, God is our Redeemer. He will restore to us everything we have lost. The God we serve can take the broken time and make it beautiful. Amen. Kaya lang, kailangan mong piliin sa ngayon anong gagawin mo. You have to live your life with eternal urgency.
Magdesisyon ka ngayon. Tumayo tayong lahat mga kapatid. Hallelujah.